what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik mga babayan. At eto, pag-usapan natin. Grabe, no? Alam nyo talaga ang isda na huhuli po saan? Sa bibig. Okay, so eto mga kababayan, may panibago na naman pong kwento. Ito pong si Senator Marcoleta. No? Medyo ano ba, magugulantang ba tayo dito o ini-expect na natin tong kwento na to? Ha? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so alam nyo, natatawa na lang ako mga kababayan kasi nakakapagtaka talaga, no, na itong mga nangyayari ngayon dito po sa investigasyon ng flood control projects. No, marami po ako mga bagay na pinagtataka dito mga kababayan. Una, sobrang ingay nila ngayon. No, nung babalik si Senator Ping Lacson diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Parang napapansin ko, no, yung ano tawag natin dito? Brainwashing, mga kababayan. No, yung mind setting, mga kababayan. No, yung diskarte po ng mga DDS talaga yan eh. Yung mind setting, 'di ba? Yung parang kinukondisyon nila, no, yung isipan ng mga tao, mga kababayan. Okay? So, isa pa sa malaking katanungan para sa akin, bakit parang sila, alam na alam nila, no, yung kwento. No, especially dito sa mga testigo at dun sa mga taong involved. No, alam na alam nila yung kwento, alam na alam nila yung mga detalye, sasabihin nila yun yung alam nilang balita. Eh, wala naman tayo nababalitaan sa media. No, parang sila lang yung nakakaalam, no, ng mga balita na binubunyag nila. No, kasi eto mga kababayan, may panibagong pasabog na naman po itong si Marcoleta. No, kasi si Tiksay po, no, yung isa doon sa binanggit ni Orly Gutesa, tila nawawala na rin po ata, mga kababayan. Ang nakakapagtaka, alam na alam po, no, nito nga si Senator Marcoleta kung nasaan, no, di umano, parang, no, hindi natin sinasabing eksakto, no, parang may impormasyon ata siya na nasa ibang bansa na itong si Tiksay. Okay, pero bago yan, mga babayan, no, eto nakakapagtaka dyan, no, etong pasabog ni Pebbles. Nasaan na kaya si Tiksay at ano koneksyon netong si John Paul Estrada na binanggit dito ni Senator Marcoleta? Okay, so bago natin pag-usapan to, panoorin muna natin yung kanyang interview dito sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. No, alam nyo, nakakapagtaka eh. Ayaw niya na si Senator Ping Lacson nagpapa-interview kasi ang ginagawa niya, no, lahat na lang nasasabihin ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, pinupunto niya. Lagi niyang kino-question. Kailangan bang ganito ang sabihin mo? Kailangan bang ganyan ang sasabihin mo? Diba? Parang gusto niyang kontrolin pati si Senator Ping Lacson lahat ng sasabihin. No? Ewan ko, hindi ko maintindihan itong si Senator Marcoleta. Bakit ganyan yung ugali niya? No? Bakit ganyan yung diskarte niya? Bakit ganyan yung banat niya? No? Nagalit ba siya? Galit na galit ba siya? O naiinggit siya? Dahil lang may hawak ng blue ribbon ay etong si Senator Ping Lacson. No? Ano kaya mga kababayan? Bakit gano'n na lang ang galit niya? No, dito kay Senator Ping Lacson. 'Di ba? O ito, panoorin muna natin tong balita na to, mga kababayan, para tapos pag-usapan natin, ha? Let's go. So palagay po ninyo, kayo po yung abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw?
Alam nyo, yung construction site na yan, magpasa hanggang ngayon, questionable pa rin eh. Kasi nga, sinagot yan ni ano eh, ni Romualdez, mga babayan. No, na paano mangyayari yun eh, matagal nang ginagawa yung ano, yung bahay. No, paano makakapag-deliver ng pera doon eh, ginagawa yung bahay. Kulit ka ngayon, no? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Diba? Dito makikita ninyo, mga kababayan, siya yung nagdidikta. No? Dinidiktahan nila kung ano yung dapat mangyari sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Gusto nilang ano eh, parang gusto nilang sila yung magkumpas kung ano yung dapat gawin doon sa investigasyon. Bakit hindi nila hayaan yung Senate Blue Ribbon na magsagawa ng kanilang investigasyon? Bakit parang ang lumalabas dito, eh, sila yung nagkukumpas na dapat ganito, dapat ganyan. No, dapat gawin ninyo to, dapat gawin ninyo yan. No, parang ganoon eh. No, parang ganoon yung nakikita ko. No, parang ganoon yung senaryo na nangyayari dito, mga babayan. Parang gustong diktahan netong si Marcoleta, no, yung dapat gawin ng Senate Blue Ribbon Committee. Una-una, bakit hindi siya maglabas ng tao na yon? Siya naglabas kay Gutesa eh. Diba? Ngayon uutusan mo yung Senate Blue Ribbon na palabasin yung tao na yon. Diba? Bakit hindi kayo maglabas? Bakit hindi ninyo ituro kung nasan? Diba? Bakit hindi nyo tanungin si Gutesa, nasaan yung tao na yan? Nasaan yung mga tao na tinuturo ninyo? Oh. Diba? Bakit kailangan mo diktahan yung ano, yung Blue Ribbon? Dito makikita natin, ano ba, diktador na rin ba etong si Marcoleta? Dinidiktahan niya? No, feeling niya siya pa rin yung Blue Ribbon na chairman? Ay, nako. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hayat yata yun. At from Hayat, Diba? Alam niyo yung kwento ah. Siyempre, alam na natin yung kwento. Yan yung nasa ano, affidavit eh. Yan yung pinalabas na kwento doon sa affidavit eh. ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Okay. Okay. Ito tanong dyan. No? Ang gusto mangyari ni Marcoleta kaagad dito, ilihis yung usapan dito kay Gutesa. Ang gusto niya mangyari, gisahin, hanapin ninyo yung dalawang tao na binanggit ni Gutesa. Okay, ganito yan. Bakit si Gutesa yung kino-question ngayon? Actually, ako nakikita ko hindi ginigipit eh. Ang tinatanong kasi dito, yung kredibilidad ni Orly Gutesa. Mga babayan. Una-una, sino ba nasa likod niyan? Sino nilapitan ni Orly Gutesa? Di ba si Mike Defensor? Alam naman natin ano history ni Mike Defensor. Di ba? Pangalawa, bakit si kay Marcoleta ilalapit etong si Gutesa? Kung totoong gusto niyan tumulong no, sa korupsyon, na labanan ng korupsyon, bakit hindi siya dumiretso kay Senator Ping Lacson? Doon pa lang questionable na eh. Di ba? Bakit kay Marcoleta? Eh hindi ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Pangalawa, bakit ginigisa si Gutesa? Bakit kino-question si Gutesa? O, pangatlo na ata to, mga babayan. Bakit kino-question si Gutesa? Kasi siya yung nag-reveal lahat niyan. So, syempre, siya yung tatanungin. Kukwestiyonin siya. Masyado kasi nagmamadali etong si Marcoleta, mga babayan. Kagaya ng sinasabi ko, siya yung gustong magdikta kung ano yung mangyayari, ano yung dapat mangyari sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Dinidiktahan niya. What if manahimik na lang kaya itong si Marcoleta? At antayin natin kung ano yung gagawin ni Senator Ping Lacson. Problema kasi mga babayan, masyado nilang ano tawag natin dito? Kino-question. No, itong Blue Ribbon. Eh hindi pa naman tapos yung pag-iimbestiga. 'Di ba nag-iimbestiga pa nga lang? No?
unti-unti, dahan-dahan. Ganyan kasi si Senator Ping. No, hindi po pwede yung gusto dito ni Marcoleta na siya yung mag-uutos. No, dapat ito gawin ninyo. Bakit yun? Ano sabi niya rito? Bakit hindi nyo hanapin yung dalawang tao? O sige, tuloy natin. Nasaan ba yung dalawang tao na yan? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Sino may sabi? Sino may sabi na iniipit yung dalawa? Bakit siya lang yung nakakaalam na iniipit yung dalawa? Diba? Nasaan nga po ba itong dalawang Itinago ito? na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawa, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan. Oh. Itinago na daw yung dalawa. Ang tanong, paano niya nalaman na itinago na yung dalawa? Sino nagtago doon sa dalawa? Bakit itinago yung dalawa? Paano nalaman ni Senator Marcoleta na itinago na yung dalawa? Sige nga. Pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Oh, John Paul Estrada nasa Chile raw binabantayan. No? Alam na alam ni Senator Marcoleta. Bakit kaya? Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oh, Di ba? Alam na alam ni Marcoleta kung nasan eh. Oh. Di ba? Siguro gusto niya palabasin dito, mga babayan, na mas marami akong alam kaysa dyan kay Senator Lacson. Ayaw niya masapawan. Ganun lang kasimple yan, mga babayan. oh. John Paul. Kung talagang gusto niyang matapos tong problema na to sa korupsyon, mga babayan, dapat lahat ng detalye sinasabi niya sa chairman eh. 'Di ba? Bakit hindi niya sabihin sa chairman? Bakit puro sa media? Bakit puro pa-interview siya? Bakit puro sa media niya nilalabas yung mga ganito? Bakit hindi niya sabihin? Makipag-cooperate siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Makipag-cooperate siya kay Ping Lacson. No? Kaysa kinu-question niya si Senator Ping Lacson, mga babayan, makipag-cooperate siya. No? Makipag-usap siya. No? I-cooperate niya ano yung mga nalalaman niyang detalye. 'Di ba? Baka mas maganda pa yung maging takbo netong investigasyon na to. Pero ang nakikita natin dito hindi. Ang gusto kasing mangyari ni Senator Marcoleta rito, mga babayan, no? Parang ang gusto niya, siya yung magdikta kung saan pupunta itong investigasyon na to. Estrada. And Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Nakahuli lang ako sa source balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ang chairman. Bakit hininto? Bakit nag-resign? Bakit hininto? Bakit nag-resign? Ha? Kasi may mga senador na tinamaan. No? Yun yung dahilan ni Senator Ping eh. Kung hindi siya binanatan nitong mga senador, no? Kung hindi siya binanatan, dahil may mga senador din na natatamaan eh. Kung hindi kinwestiyon yung kanyang investigasyon, baka ngayon, mga babayan, meron na tayong malinaw-linaw na resulta dyan sa investigasyon na yan. No? Puntahan natin itong sinasabi ni Pebbles dito, mga babayan. Oh. Ito medyo nakakabahala to dahil andito lumabas yung pangalan eh. At malalaman natin, no, yung connection, mga babayan, nitong mga to. Oh. Sabi ni Pebbles, Marcoleta, bakit napunta sa Chile si John Paul Estrada na bagman ni Saldico? Diba? Yun yung tanong natin eh. Bakit paano nalaman? No, na nandoon na sa Chile. Isa rin yung sa tanong na yun eh. Bakit siya lang yung nakakaalam? No? John Paul Estrada is an INC. Orly Gutesa is also an INC. Question, sabi dito ni Pebbles. Hindi ba hinuli si John Paul Estrada? Kung hindi siya hinuli at walang nakakaalam kung nasaan siya,
pinatahimik na yan. Uulitin ko ha, baka sabihin fake na naman ako. Hinuli ba si John Paul Estrada na bagman ni Saldico? Yan po yung tanong dito ni Pebbles. Well, nakakabahala to mga kababayan, no? Itong sinabi na to ni Pebbles. Kung totoo man po na ganito, nakakabahala po ito. Diba? Sabi nga dito, ang una makapagpatunay niyan, tawagin niya yung dalawang lalaki na binabanggit niya. Doon, ang pangalan, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Nasaan na daw yung dalawa? Hindi ko alam. Yung Mark Tiksay kung nasaan. Pero yung John Paul Estrada nandun daw sa Chile at binabantayan. Bakit sa Chile? Walang extradition treaty, sabi po dito ni Corina. No, ang tanong kasi dito mga babayan, sino yung nagsabi sa kanya, paano niya nalaman na nandoon sa Chile at paano niya nalaman na binabantayan? No, kung alam niya pala na gano'n, bakit hindi niya sabihin? No, kay Senator Ping Lacson para makausap, mahanap sa Chile. Okay, so eto mga kababayan, yan po yung mga napag-usapan natin dito. Mga sinasabi natin, mga opinion po natin. Okay? So kung itong sinasabi dito ni Pebbles Talakera, mga kababayan, no, hindi po natin na sure ito, confirm, mga kababayan, pero alam naman natin to si Pebbles no, maraming maraming kapit to si Pebbles. Maraming intel to No, so ano pong masasabi ninyo diyan? Ha? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.